Let us open our Bible on Psalms 32, verse 8. Praise the Lord. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Ayan. Ito yung instructor na mas higit pa sa online na tinatawag na online schooling. Kasi ang karamihan ngayon is online schooling, online study, online teaching. Ito ay mas, ano pa ito? Mas high-tech. No? Bakit? Hindi ka na gagamit ng computer, hindi ka na gagamit ng laptop, hindi ka na gagamit ng cellphone, hindi ka na gagamit ng material na gadget. But you will receive instruction. But you will receive knowledge and wisdom. Kaya nga sinasabi dito, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Ibig sabihin yan, ang Diyos, nakikita niya tayo. Alam niya kung ano yung kapahamakan sa unahan, alam niya kung anong meron dyan sa lahat ng ating iniisip, alam niya. Ngayon, ayaw ng Diyos na magkakaroon tayo ng discouragement sa buhay, magkakaroon tayo ng negatibo na pag-iisip. Ayaw ng Diyos na magkakaroon tayo ng blindness, na hindi natin nakikita ang ating kinabukasan, hindi natin nakikita ang ating kapalaran na mapalad. Kasi ang tao kasi, pag hindi niya nakikita yung unahan na maliwanag, tapos madilim ang kanya nakikita, yun yung mga tao na hopeless, yan yung mga taong dismayado, negatibo na ang isip, para bagang wala ng buhay ang kanyang kinabukasan. Hindi alam ng lahat na meron palang mata na nagmumonitor sa atin lahat. At kung tayo ay magpag-guide lang, kung tayo ay magpa-instruct lang, ililid niya tayo sa ating buhay na magbibigay sa atin ng super, extraordinary, exceeding great reward. Praise the Lord! Dito man sa lupa, God can do it at lalot na sa ating hinaharap na ating maangkin na eternal destiny. Yung walang hanggang ating patutunguhan. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, makinig tayo sa Kanya. Kailangan natin yung buhayin natin ang ating faith sa Diyos that there is God. Buhayin natin ang ating faith sa Diyos that we can talk to Him. Buhayin natin ang ating pananampalataya or faith sa Diyos that He can talk to us, that He can instruct us, that He can teach us. Kasi kung wala kang faith, there is no connection with God. Pag wala kang faith, there is no reason for you to call upon the Lord. Hindi mo man siya pinapaniwalaan. Kaya napaka-importante yung spirituality natin. Kaya yan ang gustong sirain ni Satanas sa buhay ng tao. Kaya ang ginagawa ng Diablo ngayon, i-divert ang atensyon ng mga tao. Kung ikaw ay matanda na, ang diversion tactics ni Satanas, yung sugal, bingo, lasto, ano pa yan, mahjong. Kung bata ka pa, ang ano ngayon ni Satanas, ang diversion tactics, yung gadgets, yung mga games, yung mga stories, yung mga film, yung mga, kung ano-ano pa yung mga bagay-bagay na mawala ka sa iyong focus, mawala ka sa iyong concentration dyan sa ating Panginoong Diyos. Kasi ito kasing verse na ito, kailangan kasi ito ng focus. Praise the Lord.
Kailangan ka ng concentration. Kailangan ka ng meditation. Kailangan i-feel mo the presence of God. Damahin mo yung presensya ng ating Panginoon Diyos. Example, try to close your eyes. Try to talk someone. Let's say to God. Nafe-feel mo ba that He is there? Nafe-feel mo ba that He is looking at you? Nafe-feel mo ba that He is hearing with you? Nafe-feel mo ba that He is together with you? That He is your friend? Pag hindi mo yan na-feel, ibig sabihin yan, there is that hinders. Merong naghahadlang. At ang naghahadlang na yan, yan yung device ni Satanas. Kaya nga sinabi dyan, the God of this world hath made blind the mind of them which believe not, lest the glorious gospel of Christ Jesus should shine upon them. Kasi kung hindi yung gospel ni Lord Jesus Christ mag-shine sa buhay mo, hindi mawala yung dilim sa utak mo, hindi mawala yung dilim sa tainga mo, hindi mawala yung dilim sa mga mata mo. You cannot hear anything from God, you cannot see anything from God, you cannot feel anything from God. Merong tagahadlang. Kaya you have to start the begin. Simulan mo na ang panimulain. Start to walk by faith with God. Praise the Lord. Then acknowledge that there is God. And feel it that there is God who is watching you, who is looking at you. Then diyan ka na mag-communicate sa Kanya. Tapos conscious ka na merong Diyos, tuturuan ka na ng Diyos. Parang online studies, online teaching. Bukas ka ng computer mo. Yung link, palabasin mo yung kung sino yung teacher na yan na nagbigay sa'yo ng link. Makita mo na yung teacher mo. So, kailangan mo na siyang sabihan, okay, you may now start. Nakita na kayo. Ganun yan sa Panginoon Diyos, sa prayer natin. We are not having our faith or belief in God with nonsense. No, para lang tayong mga robot, para lang tayong mga kiko, para lang tayong mga uto-uto, para tayong mga kuyog baboy. We are here for nothing. No, we are here to meet God. We are here to talk to God. We are here to receive the instruction from God. Praise the Lord. So, kailangan i-eliminate, i-remove yung mga, tingnan mo yung nakita sa pangitain, yung mga computer games na yan, yung mga computer na yung mga gadgets na yan na ginamit ng Diablo to consume your time having nothing at all with the Lord. Wala ng prayer, wala ng meditation, wala ng acknowledgement of His promises, wala ng pag-receive ng instruction ng Diyos. Naubos na yung time mo doon. Diversion tactics yan ni Satanas. And there are how many persons, how many people, how many children who are in that kind of situation. Napakarami. Kaya, therefore, mapalad talaga yung meron kang focus sa Diyos. Bakit? Tuturuan ka niya. Anong ituturo ng Diyos? Basa, Psalms 34:11. Praise the Lord. Come ye children, hearken unto me. I will teach you the fear of the Lord. Yes. Saan ka makikinig? Sa Diyos. Paano ka makikinig sa Diyos? You want God talk to you? Read His Word. Basahin mo yung salita niya. Then, you will hear His voice. Gusto mo ang Diyos magsalita sa iyo? Listen to His servants. Pakinig ka sa Kanyang mga alagad. Ayan. So, come, ye children, hearken unto me. Personally, you must come to Him and listen to Him. So, ibig sabihin niya, nagsasalita pala ang Diyos because He asks you to listen from Him. Yes, God is speaking. And I will teach you the fear of the Lord. Tuturuan kita sa takot sa Panginoong Diyos.
Sometimes people, they disregard this matter. They don't know what is the importance, what is the value of the fear of the Lord. Hindi nila binibigyan ng pansin. Akala nila, panakot-takot lang yan. Wala yan. Mas masaya ako dito. Hindi yan. Matabang yan. Dito, mas matamis. Yung bang si Satanas always blocking the way that will lead you to blessedness, to the promises of God, lahat. Alam mo naman ang Diyos, He is so rich. He is so grabe kayaman ng Diyos. Sobrang yaman ng Diyos. Meron man tayong malapitan na punuin niya tayo ng kanyang kabutihan, ng kanyang kayamanan. Andito na sa Panginoon lahat. Kaya, that is the reason why Satan is blocking the way. That is the reason why making the people blind. That is the reason why Satan used to discourage people to get near to God. Kasi alam ni Satanas, what riches, what blessedness, what peace, what joy, lahat kung ano yung napakatunay at totoo talaga na blessedness. Alam niya yan because he tasted all those things. Kaya lang, nagmataas lang siya. Kaya lang, lumaban siya sa Diyos. Kaya, the greatest so far na blessedness na before na angkin niya, nawala. Kaya, gusto siya maghihiganti. Walang makaangkin sa aking kinaroroonan before. Siniswerte sila. Ako ang may impyerno, sila ang mapalit doon. Kaya, ganun man lang, tutuksuin ko sila. I-discourage ko sila. Gawin ko silang blind. Gawin ko silang tanga. Gawin ko silang bubo. Gawin ko sila na mga dull in hearing. Alam mo yung kahit ilang beses kang mag-upo dyan, makinig na Word of God. I-discern nyo nga si Satanas laging dito yan sa utak. Huwag mo subukan na putulin yung mga games mo. Huwag. Enjoy. Isang word of God binibigay ko, si Satanas nakasampo na. Bakit? Siyempre, meron kayong meron kayong pinagsamahan. Meron kayong friendship. Meron kayong activities. Pero minsan makinig ka sa Word of God, i-apply mo sa buhay mo. I-open mo yung eyes mo sa Diyos. I-open mo yung ears mo sa Diyos. I-resist mo si Satanas. Habang nakikinig ka ng Word of God, hindi na yan makasulsul. Kasi babalutin ka ng Diyos lang. Only God can protect us from the device of Satan. Kung hindi mo gawing strong ang relationship mo sa Diyos, ang big question niyan, who will protect you from the devil? Wala. Kaya importante lumapit. Kaya sabi dyan, come! Lumapit kayo dito. Ye children. Huwag ka magpalayo. Praise the Lord. Huwag ka magpalayo. Hearken unto me. Dito ka sa akin makinig. Huwag sa diablo. Sayang yung taon ng buhay mo na hindi mo naggamit sa Panginoon. Every moment and time and days, years are wasted. Hindi mo na i-google, hindi mo na gamit to please me. O, di ba? Kaya, anong paraan ang Diyos na ituro niya sa atin? Fear of the Lord. Ano ibig sabihin, fear of the Lord? Takot sa Panginoon. What you have learned, what you have heard, that you do, even you cannot see God. Ano yung naintindihan mo? Ano yung narinig mo? Ano yung tinuro niya? That you do. Kahit di mo siya nakikita. Meron kang
connection, meron kang ugnayan sa Diyos. Ngayon, pag gagawin mo yan, ang mata ng Diyos hindi hihiwalay sa iyo. Of course, ang mata ng Diyos, hindi man talaga yan maghiwalay sa lahat ng tao, masama man mabuti, pero iba yung mata ng Diyos na hindi hihiwalay sa iyo to protect you. Praise the Lord. To guide you. Pero wala kang faith sa Diyos. Nandyan ang mata sa Diyos sa iyo, pero pababayaan ka. Daming verses dito, and God will lead them with the workers of iniquity, that they will do those things which are not convenient. Nakatingin nga ang mata sa Diyos sa iyo. Ay paano niya tayo i-judge kung hindi siya nakatingin sa atin? Pero kung wala kang faith, wala kang love sa Diyos, titingnan ka lang, hahayaan ka mapahamak. Pero kung may takot ka sa Panginoon, iba na yun. Basahin natin yan. Psalms 33:18. Praise the Lord. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy. Yes. Ang mata ng Diyos nandoon sa mga mitakot sa Kanya. Nandoon sa mga nagkaroon ng pag-asa sa Kanyang awa. Alam mo yung awa, mercy. Di ba kung mayroong nagpalimos, pagtingin mo ngayon, bulag. Tapos sinubukan mo, ganunin ang mata, bulag talaga. Anong ma-feel mo? Awa, di ba? Praise the Lord. Ngayon, kung may awa ka, wala ka bang ibibigay? Wala kang ibibigay, wala kang awa. So you have to give something out of your mercy. You know what can mercy of God do to you? Hindi mo ba alam anong magawa ng mercy sa iyo? Kung maawa siya sa iyo, hindi pwede wala siyang ibibigay. Hindi pwede wala siyang gagawin in favor for you. Kaya mapalad yung mitakot sa Diyos na nag-hope sa Kanyang mercy. Praise the Lord. Doon yung mata ng ating Panginoong Diyos. So, kung gusto natin na magpa-instruct sa Diyos, ayusin natin ang pagsunod ng Kanyang mga statutes. How do we keep the law of God and His commandments? Basa. Proverbs 7 verse 2. Praise the Lord. Keep my commandments and live, and my law as the apple of thine eye. Yes. How do you keep His commandments? How do you keep His law? As the apple of your eye. How do you keep the apple of your eye? Meron lang magputok diyan, pikit ka na kaagad. Bakit? You want to protect your eye from any particles or yung mga posibleng magtalsik. Pag may taong mag-action ng ganon, pikit ka kaagad. Because that is how you protect your eyes. So paano mo i-keep ang law? Paano mo i-keep ang commandments ng Diyos? As the apple of your eye. Super ang pag-iingat mo. Hindi basta-basta. You do not give any chance na matamaan yung mata mo. So, ganoon din, you do not give any opportunity that His commandments or the law of God will be violated by you. Ganon. Praise the Lord. Ngayon, in return, in return, mean to say, yung anong igaganti ng Diyos sa iyo pag ginawa natin yan. Basa, Psalm 17 verse 8. Praise the Lord. Keep me as the apple of the eye, hide me under the shadow of thy wings. Yes. God can keep us as an apple of an eye. And He can protect us with the wings of God. He will keep you under His wings. Hindi basta. Tingnan mo yun, ilan nang na lumabas ngayon sa news feed ng FB. Aksidente. Aksidente sa Cagayan. Aksidente sa Bukidnon. Puro aksidente. Mahirap pag walang mag-protect sa atin. Ano pa? Deceive ang mga tao ni Satanas. Kung sakaling babalik ang Diyos, may iwan sila. That is more than accident. Higit pa yan sa accident. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, you must be pulled out
Makuha ka dyan from the miry clay. Makuha ka dyan from the bottomless pit. Makuha ka dyan. Dapat mailagay ka sa presensya ng Diyos. Dapat meron kang 24 hours connection, activity with God. God is your friend. Your Heavenly Father is your friend. Kaibigan mo siya. You talk to Him from time to time. You walk with Him. Lahat-lahat. And He will lead you wherever He wants you to go. You are following Him. Ganon man yan ang friend. Subukan mo, may friend ka na hindi mo pwedeng tanggihan. Oy, friend. Alis tayo mamaya. Mag-dinner tayo kasi matagal na tayo hindi nakatikim ng ano ba yung mga dinner dyan? Huwag naman yung isaw, masyadong poor naman yun. Matagal tayo hindi nakatikim ng hukad, yan. O kaya densyo o pinong, so ganon. Yung friend mo, hindi ang magtanggi. Susunod yan. So ganon din ang Diyos. If God is your friend, wherever He will lead you, saan ka man ililid ng Diyos, you cannot refuse. Sunod ka lang ng sunod. Yan ang ibig sabihin ko. Pero kung ang mga laro ang mag-lead sa'yo, di ka makatanggi, yan ang kaibigan mo. Yan ang maghahatid sa'yo sa kapamakan. Meaning to say, these are the so-called adversaries of God. You know why? Yan yung nagpapalayo sa'yo sa presensya ng Diyos. Kaya isa doon na nakita sa impyerno na hinulog ng Diyos, yung mahilig niyang mga games na yan. And there are so much kind of games, and that is only one purpose, to consume your time with those games and to make you far away from God, para ipalayo ka sa Diyos. Kaya galit ang Diyos, marami nang pinapakita na mamatay ang mga kabataan, hindi na magkain, wala na, nakababad na doon. So, nakukonsume na yung energy nila so much, and yet they do not surrender until they black out na sila. That is how they are being magnet na sila ba? Hindi na sila makaalpas. Slave na sila. If you want to be a slave, you must be slave of God. Slave of God ka. May pakinabang ka dyan. Praise the Lord. Meron kang pakinabang dyan. Your labor will never be in vain. Kaya, therefore, huwag kalimutan ang kanyang commandments. Basahin natin. Proverbs 3, verse 1. Praise the Lord. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Yes. Huwag mong kalimutan ang kanyang mga batas. Now, how could you remember and do not forget His commandments? Of course, you have to refresh it. You have to meditate it. You have to read it. You have to utter it from your mouth. You have to memorize it. Ganon, para hindi mo siya makalimutan. Praise the Lord. Lagi mo yung iniisip at sinasalita. Para continuous yung instruction. Alam mo how important the instruction of God sa buhay natin. Kasi ang buhay sa sanglibutang ito, it is like a maze. Ano yung maze? Magulo. Magulo. You can never know where to pass. Hindi mo alam kung saan ka dadaan. Gaano ka-importante ang instruction? Basahin natin yan. Proverbs 8:10 to 11. Praise the Lord. Receive my instruction and not silver, and knowledge rather than choice gold. For wisdom is better than rubies, and all the things that may be desired are not to be compared to it. Yan. Baliktad, ang mga tao sa sanglibutang ito, they go after silver and gold and rubies. Yun ang ina-after nila. They went to school for that. They invest for that. Nagpulaw sila for that. Yung bang di na matulog. Nagpagod sila for that. Puro yan. Pero kung dito tayo lalapit sa Panginoong Diyos, He will give you the right
instruction for you to be blessed. Receive my instruction and not silver, and knowledge rather than choice gold. For wisdom is better than rubies, and all the things that may be desired are not to be compared to it. Bakit? Unang-una, you are not separated from your God, from your Creator. Hindi ka separated sa Kanya. Sino ba nag-separate sa atin? Yung kasalanan. Ano ba yung kasalanan? Yung gawa mo na opposite to His will, opposite to His instruction. Kaya kailangan natin ng instruction para makasunod tayo sa Kanya, para hindi tayo hiwalay sa Kanya. So, pag yan ang mangyari sa buhay mo, you are together with Him. Nako, yung lahat sa Kanya ay mapapasa iyo. Kung alam mo lang yung Kanyang iniisip para sa iyo, ma-amaze ka, magkaroon ka talaga ng ano. Alam niyo po, if we go deeper and deeper to the love of God, diyan mo talaga makita ang lahat. If you have just time to meditate what the love of God really is for you, ay nako, mai-in-love ka sa Diyos. Praise the Lord. Pag ma-in-love ka sa Diyos, you will start to hate your enemy, the devil. Diyan mo malaman, ay hindi pala ito ang totoong joy, hindi pala ang itong totoo na happiness. This is just deception. This is all about work of the deception of the enemy. Ito ang totoo. Pag ma-discover mo yan, mapalad ka. Praise the Lord. Kaya nung pumunta ang ating Panginoong Hesukristo dito, He would like to give the yoke to us. Gusto niyang ibigay sa atin yung yugo dito sa atin. Yugo niya, yung yugo niya ba? Yung yoke niya gusto niyang ibigay sa atin. Ano yun? Basahin natin. Matthew 11:29. Praise the Lord. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Yeah. You know what is the most that will hinder or block sa instruction ng Diyos, sa guidance ng Diyos sa tao? You know what? Pride. Pride. Garbo sa kinabuhi. Alam mo yung pride, believe sa sarili. Alam mo yung pride, doesn't want to be corrected by God. Yun ang pride. Kaya yung yugo ni Jesus Christ, meek and lowly. Because that is the key. Yan yung susi. That God will and can instruct you. And you will be teachable. Pag nandyan yung meekness sa iyo, tsaka yung lowliness, yan yung paborito ng Diyos na turuan. Kasi hindi yun kumukontra. Hindi yun pumapalag. Masaya ang Diyos. Kasi yung gusto niyang iparating sa iyo, makukuha mo. Para bang parents ka? Meron kang wish or desire sa anak mo. Tapos i-guide mo siya, tapos sumusunod siya. Di ba masaya ka? Alam mo itong batang ito, makukuha niya yung gusto kong iparating sa kanya na ikabubuti sa kanya. Kaya makita mo yung mga matatanda na architect. Tanungin mo, sir, kumusta? Ilang anak mo? 3. Anong profession? Isa, architect. Di ba? Sumunod sa advice ng papa. Ano pa yung isa, sir? Civil engineer. Related lahat sa kanyang ano. Yun ang kinabubuhay niya sa kanyang pamilya. Gusto niya ma-inherit ng mga anak. Yung pa kayang Heavenly Father natin. Kung wala kang lowliness, wala kang meekness, ay nako, lagi kang bida, lagi kang ikaw na susunod. Para yung nangyari sa kapatid ni Brother Alex Aguan. May nangliligaw sa anak na babae, kapatid ni Brother Alex na babae. Yung lalaki, kung magligaw, hindi magpunta sa bahay para magharap,
kung hindi lasing. Lasing. Sabi ng mga magulang, day, ayaw na, day, di ko ganahan na, day, kay, di o man ay panahon nga ni anhi nga di, hubog mo na, pirmi, day. Ay, ma, ayaw gintawan, ma, maghiko, gadi ko, ma, kung imo kong pugnan. Ay, siyempre, sinong gustong parents makita yung anak mamatay? Ay, nako, kahit anong gawin ang ginikanan, talaga. Ngayon, ang nangyari, nag-asawa, nagkaanak. Yung lalaki, lasinggo pa rin. Sugarol pa rin. Pag uwi ng bahay, nagluluto yung asawa, siya pa nagbugha ng kahoy, siya pa ang ng tubig, igib lahat. Magpunta yung husband niya, ay grabe. Kaya hanger. Ang iyahang diri, mura naghanger ba? Bukog tanan. Wala na siya payat kayo ang babae. Mahay-mahay ang babae. You see? So, gusto ng ating Panginoong Diyos, mayroon kang meekness, mayroon kang lowliness. Kasi yun yung pwede niyang turuan. Basahin natin yan. Psalms 25:9 and 10. Praise the Lord. The meek will He guide in judgment, and the meek will He teach His way. All the paths of the Lord are mercy and truth unto such as keep His covenant and His testimonies. Yan. The meek will He guide in judgment. The meek will He teach His way. All the paths of the Lord are mercy and truth unto such as keep His covenant and His testimonies. O di hindi ka madisib ni Satanas. Nandyan sa Diyos yung, wag mong sabihin, if someone do not believe God, all what is being written about the punishment, about the woefulness of the wicked will not take effect to him. Meron kasi mga huwag tayong maniwala sa Diyos para lahat ng mga nakasulat dyan, it will not take effect to us. Pag maniwala tayo dyan, mag-epekto yan. Ano ka? Bakit? Meron bang tao sa sanglibutang ito na hindi sa Diyos? Pagbabawian ka na ng buhay, can you prevent it? If you can't prevent it, meaning to say you are of your own, no one can take it away from you. But if somebody who owned you, pagkukunin ka na ng Diyos, you cannot prevent it. Kaya mga tao sa sanglibutang ito, yung mga pamilya magalit, hindi ko pa kaya mawala ka sa buhay ko. Why? Who are you? There is one who owned everybody. Pagkukunin na yan, wala ka nang magagawa. Basta ang sabi ng Diyos, prepare to meet the Lord thy God. Maghanda tayong lahat. Kasi kukunin tayo ng honor pagdating ng panahon. Pag nasa kamay ka na ng Panginoon, gusto mo mang magpunta ng langit, it is not your decision. Ayaw mo man ng impyerno, it is not your decision. Nasa kamay ng Diyos. Kaya nung binigyan ka pa ng panahon dito sa mundo mabuhay, ang tanong, nakinig ka ba sa instruction ng Diyos? Naniwala ka ba sa tinuturo niya sa daan na gusto niyang daanan mo? Pag hindi mo yan nagawa, remember, His judgment will be without mercy. Kaya i-joke yan. Lahat ng mga tao na hindi nag-action while God is still merciful, pag mahatulan niyan sila sa ikakapahamak nila, ang tawag niyan, mercy. Ano man palang tawag niyan? Di ba? Kaya tayong lahat magpa-instruct tayo. Last verses, Proverbs 3, 5, and 6. Praise the Lord. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya may nag-comment sa dream, yung relate ko kagabi na dream. Kasi nakalagay doon ang pagbalik ni Jesus last Friday.
of our last night or last Friday Bible study or whatever. May nag-comment, di ba sinabi sa Bible, kahit anghel hindi nakakaalam? Kaya nag-comment kagad ako. Sabi ko, disregard that line. Sinusubukan lang tayo ng Diyos kung magkumpiyansa tayo. I-disregard mo yan. Sabi niya, sorry for my comment. No problem, because your comment based on the Bible. That's good, that's okay. Huwag kang mabahala. Kung sinubukan tayo ng Diyos para subukin yung knowledge natin. Di ba? Praise the Lord. Alam mo na anytime babalik si Jesus, magbasi ka dyan. Sabihin ng Diyos, sinubukan ko kayo, hindi nyo pala naalaala yung salita ko. Ganon yan. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, in all your way, acknowledge Him. And He will direct thy path. Praise the Lord. Kaya acknowledge natin siya. Huwag kang mag-lean sa iyong own understanding. Kaya, dito sa Bible, lahat nandito na yung katuruan para tayo maging matalino sa harapan ng Diyos. Use the Word of God as your wisdom. Yan ang pagsikapan natin. Kaya, in order to attain wisdom, eliminate and remove all the hindrances, diversion tactics of the devil. Do not let your time consumed by those unnecessary things. Bakit unnecessary things? It is just weariness of your flesh. Ikahihina lang yan, ikauubos lang yan ng effort mo. Wala ka namang mapapala dyan. Nagpapalayo pa yan sa Diyos. Basketball, ay nako. If you want exercise, maraming gawain sa bahay. Basketball, anong meron dyan? Barkada. Tapos ng basketball, inuman. Anong meron sa basketball? Boring man itong walay pustahan. Sugal. Anong meron sa basketball? Pride, pasikatan. Anong meron sa basketball? Nandyan na lahat ang mga ipapataw ng Diyos. Bisyo, nandyan. Siyempre, pag magagaling kayo, barkada kayo, marami mag-i-invite sa inyo ng mga taong makamundo. Iti-treat kayo ngayon dyan, the way they treat. Kaya lahat, bakit sabi mo, basketball mo lang yan. Wala kang wisdom. Kaya pinagbabawal ng Diyos yan. Entertaining people instead of yung mga tao mapalapit sa Diyos, mapag-ibig sa sanglibutang ito. Kaya sa buhay natin, sometimes, it's too hard for us to understand the ways of God. But if you have meekness and lowliness, you will be easily guided by the Lord. No? Kaya kang i-guide. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, magpa-instruct tayo at magpaturo tayo sa daan na dapat nating dadaanan, pupuntahan, at i-guide niya tayo with His eye. Praise the Lord. Okay, ano yung natutunan mo ngayon? Ano yung narinig mo ngayon? That you do, that you apply. I-apply mo yan. Para you will go deeper and deeper. Kaya pinasa sa akin ni Sister Linlin yung dream. Hindi basta-basta. Merong hindi nakapasa. Meron ding nakapasa. Ibig sabihin yan, do not rely on that. Yung nakapasa, do not trust on that. Yung hindi nakapasa, meaning to say, there should be something that you should change sa buhay mo. I-correct mo ang mali mo. Yung correct, ipatuloy mo. Praise the Lord. Yan ang ibig sabihin dyan. Hindi kay mag-focus ka dyan, ay salamat, save ako. So therefore, paisi-isi ka. No. Kaya, let us use everything for our safety. Lahat na binibigay ng Diyos sa atin, gamitin natin ang
manigurado tayo, huwag tayong magkumpiyansa. Kasi si Satanas, mahanap lang talaga yan ng pagkakataon. Paano niya tayo i-trap. Kaya do not permit him na makalusot siya. Kaya put your time with God. Ilagay mo yung panahon mo sa Panginoon. He can talk to you, He can guide you, He can lead you. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.